nga Panginoon Diyos, patuloy natin inisahan banal na protection ng Panginoon na dumalo at makasama natin sa gawain. Ito'y gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise ng Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakaganda ng umagang ito. Damin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Nataglay namin ang dala namin sa umagang ito na punong-puno ng pagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinagtagumpay mo na naman kami sa taon na lumipas sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, nakaranas na kami ng mga sitwasyon, mga kabigatan, mga pagsubok sa aming mga buhay. Pero salamat, Panginoon, dahil pagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat dahil sa umagang ito na punong-puno ng katagumpayan, pag-asa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na sa panibagong taon ng aming mga buhay, mas lalo mo pang pagpapalain ang bawat isa sa amin. Mas lalo mo pa kami pagtatagumpayin, Panginoon. Salamat, dahil ikaw ang aming Diyos na nakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, napakasarap alalahanin na mayroong isang Kristong dumating sa mundong ito, na siyang nagligtas sa aming mga buhay. Nakaranas kami ng pagmamahal. Nakaramdam kami, Panginoon, ng pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po. At sa oras na ito, damin mo ang aming mga puso. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hinihiling po namin ang iyong paglilinis. Alam mo po na sumbungan mo sa aming mga buhay. Mga pagkakasala man ito, Panginoon. Mga pagkukulang man ito, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Maging karapat-dapat mo kami sa umagang ito. Sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba. Nataglay po namin, Panginoon, ang malinis naming puso. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na laging nagmamahal sa amin. Nagkakasala man kami, Panginoon, pero nandyan lagi ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya naman naranasan po namin ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat. At sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang siya namin may taas. Ikaw ang siya namin mapapasalamatan. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa aming mga awitan. Mga awitin, Panginoon, na magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. Sa pamagitan ng mga awitin na ito, mapasalamatan ka po namin. Salamat, Panginoon. At ihanda niyo po ang aming mga puso. Buksan mo po ito, Panginoon, upang tanggapin ang iyong mga salita sa umagang ito. Bigyan niyo po ng karunungan. Anointing, Panginoon, ang iyong lingkod sa umagang ito. Punuin niyo po siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Dumaloy sa kanyang buhay. Dumaloy sa kanyang labi, Panginoon, na iyong mga salita na punong-puno ng karunungan. Ang mga salita mo na ito, Panginoon, na maging silbing tabak sa aming mga buhay. Panglaban po namin ito sa mga sitwasyon at pagsubok na anuman po yung aming kaharapin. Panghawakan po namin ang mga salita mo. Tiyak na magtatagumpay po kami, Panginoon. Salamat. Pagpalayo po ang iyong lingkod sa umagang ito. Kasama po ng kanyang buong pamilya. Higit pa, Panginoon, sa kanyang inaasahan sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, inanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Na habang kami ay umaawit, Panginoon,
yakapin mo ang bawat isa sa amin. Iparanas mo, Panginoon, ang pagmamahal na nais namin makamtan sa iyo sa umagang ito. Damhin mo ang aming mga puso. Pagharian mo po ito, Panginoon. Gamitin niyo lamang ang mga buhay na ito habang kami ay may buhay sa mundong ito, Panginoon. Magamit po namin ito upang ikaw ay aming paglingkuran. Luwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Deserve mo, Panginoon, na ikaw ay aming pasalamatan. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Lord, hindi ka man namin nakikita. Pero higit pa sa nakikita namin ang iyong pong pinaparanas sa amin. Sa tuloy na nakakaranas po kami ng mga sitwasyon sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pagtagumpayin mo ang umagang ito na ikaw ay aming sambahin. Ikaw ay aming mapapurihan, Panginoon. Ang araw na ito ay para sa iyo lamang. Dahil wala nang iba, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung hindi ikaw ang aming Diyos na dakila sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Paunin namin sa umagang ito ang mga pagpapala mo sa aming mga buhay. Sa maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamagtaas na papuri. Pasasalamat, pagsamba na mula sa aming mga puso. Sa tayo makapangyarihan ang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Ang banal na presensya mo yung kasama namin sa lugar na to. Hallelujah! Amen! Habang inaawit natin itong song na salamat sa nagdaang taon, maaari po kayong umikot. Tatlo, 5 tao. Bless natin na salamat kapatid. Nakasama kita sa pagpupuri sa Panginoon ngayong araw na to. At nawa sa susunod na taon, patuloy tayong magpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Sama-sama tayo magpupuri, magpupunta tayo. Salamat, Panginoon, sa nagpapatuloy. Sa bawat araw na aming Panginoon, ito po ang kasama, Panginoon. Hallelujah! Walang ibang mahalangin kung ito lamang, Panginoon. Salamat! Panginoon, maraming salamat po. Dalangin namin mas mag-ingat, mas masuri. Panginoon, maraming salamat po. Taon, tuwing-tuwing tayo, maraming salamat, Panginoon. Taon, tuwing-tuwing, samahan niyo po kami. Wala pagkatapos. Wala pagkatapos. Wala pagkalaban. Pagkat iyo ang kasama. Hallelujah!
purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon Diyos. Awit kabanatang siyang naku, talatang 15, 16, 17. Yaw naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa, Panginoon. Sinhaba rin ang panahon ng ipalit ng ligaya. Ipakita mo sa mga lingkod mo ang dakila mong gawain at susunod naman ang iyong mga lahi. Ipadama mo ang gayon din. Sa last verse ko, Panginoon namin Diyos, kami sana pagpalain. Pagtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Amen. Dalangin ng aming mga puso, Panginoon, na sa bawat taon, bawat araw ng aming mga buhay, kaya samahan, Panginoon. Lord, sabi po ng salmista, Panginoon, teach us to number our days. So we can gain wisdom from you, Panginoon. Narunungan sa mga desisyon, Panginoon Diyos. Katagumpayan sa mga pagsubok, Panginoon. This year, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon. For this year, 2026, sa bawat pamilya ng bawat isa, sumasamba sa iyo, Panginoon. Mataas ang pagpupuri, luluwala, piling ka ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin, Panginoon, sa mga kabutihan. Kadakilaan na hindi nagkukulang ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Kagalingan, kalakasan, pinaparanas. Wala kayong dahilan kung sa Panginoon. Isipin mo ang buhay mo ngayon, kapatid. Sapat na yan. Parang bigyan ang buhay sa Panginoon. Listen, napakabuti mo, Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon, sabihin mo, napakabuti mo. Sabihin mo na, napakabuti mo, Panginoon Jesus.
Sabihin mo sa Panginoon, napakabuti mo, Panginoong Yesus. Ilang Diyos ang salamat. Napakabuti mo. Di kaya pagbabago.
tayo. Hallelujah. Kulang Panginoon ang lahat ng mga salita. Kulang Panginoon Diyos ang mga inawit namin para masabi namin ang aming mga puso kung gano'n kami kapat sa buhay namin, Panginoon. Masasabi namin, Panginoon Diyos, kaya kami nakakatayo, Panginoon Diyos, kaya kami naririto ngayong araw na ito. Dahil sa isang dahilan lamang po, Panginoon. Dahil ikaw po ay naging tapat sa mga buhay po namin, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Tanggapin mo po ang pagsamba. Ang pagpupuri ng iyong mga anak, Panginoon. Iyaan mo namin yun sa iyo. Dakila namin ating maniligtas. Manunong sa namin ng buhay. Tanggapin mo, Panginoon. Walang sino man ang kakilala. Hindi ang pangalan namin ng Panginoon Jesus. Nananahain sa lugar ito. Sa aming mga buhay. Papulihan ka, Panginoon. Tanggapin mo. Salamat sa iyong mga anak. Magpapuri. Pagwalhati sa iyo. Bilang ito. Nabuhay ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan namin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Lord, kita po. Lord, po natin sa pili. Yan, good morning po sa lahat. Happy New Year! Yan, ilang araw na lang ba at New Year na? Itong araw na lang, bukas at tulog na lang. At sabi, dalawang tulog na lang, then 31, wala nang tulog kayo na. Kaya purihin ko yung Panginoon sa buhay ng bawat isa na muli sumamba sa ating Panginoon. Amen po. Sino po nakaranas ng pagsamba? Amen po ba? At sa tuwing araw po ng linggo, yan, kasabihan po natin yung pagpupuri at pagsamba sa ating pong dakilang Diyos. Yan. At sa din po na ito, sabi nga ay nawa, magpulong po tayo ng mga pagpapasalamat para po sa gaya na ating pong inamit, di po ba? Salamat sa nagdaang taon. Yan, pagamat sabi nga ay hindi pa naman 2026, pero sabi nga ilang araw na lang at sa isang linggo na muli na sa ating pong pagsamba is 2026 na. Amen po? Sana sa darating na taon ay patuloy po na yung nabibigyan po natin ng kapurihan ng ating pong Panginoong Diyos na buhay. Amen po? Yes, ang alam po na ito, yan, pag-aaralan po natin yung 5 ways to thank God. Yan, dapat po ba na pasalamatan yung ating pong Panginoon? Amen, di po ba? Sabi nga sa lahat ng mga nangyayari po sa atin, maging tayo man ay sabi nga ay nakatayo sa bundok ng tagumpay o sa tuktok ng tagumpay, yan, o maging sa atin po mga nararanasan na mga pagsubok, sabi nga yung mga sitwasyon sa buhay, pero purihin po yung Panginoon dahil nandito pa rin po tayo. Amen po? Sa kabila po ng mga pagsubok na yan ay talagang matapat po yung ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga habang tayo po ay papalapit sa pagtatapos ng taong 2025, yan, sabi nga ay marahil nakintal na po o naumita po sa puso natin yung mga pagpapala o mga pagsubok na tayo ay dumadaan sa kalaliman ng lambat o kalaliman ng sitwasyon
Ay subalit sabi nga, nandito pa rin po tayo na nagpupuri sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Amen po? Sabi maaalala po natin, yan, yung mga umuunti-untitak na ilaw na simbolo ng sabi nga ay yung palak na nakita ng mga pantas, di ba? Nung isinilang yung ating pong Panginoong Jesus. Na ito po yung naging gabay po nila upang hanapin o nung puntahan yung ating pong Panginoong Jesus doon po sa lugar po ng Bethlehem na kanya pong pinagsilangan. Yan, marami ano ba yung mga naging karanasan natin itong nagdaang Pasko? Yan, marami po bang na aginalduhan yung mga bata? Nakipila po ba tayo sa kay Mayor? Dahil ang daming tao po doon, alam ko na sila po ay nabiyayaan ng financial na mga pagpapala po na yun. Kaya nga po, sabi nga sa mga pagtitipon po natin na yan, naging reunion, ng mga magkakamag-anak, yan. Sabi nga ay, ano ba yung ating mga naihanda o ano ba yung mga ating mga pinagsalusaluhan nung ating pong Noche Buena, diba? Sabi nga ay naging kinaugalian po natin, naging kultura na po natin ng mga Pilipino na pag sumasabi ng mga ganitong okasyon ay talagang nagkakasama-sama po yung buong pamilya. Amen po? Lalo tingin na sa pagsilang, ginugunita natin yung pagsilang ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi lamang siya basta isinilang, kundi meron pong layunin yung kanya pong pagsilang. Amen po? Na tayo po ay kanya pong tubusin sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga po sa pag-aaral po natin ng mensahe po ng Panginoon, ngayon umaga po na ito, yan, tutunghayan po natin, makikita po natin kung ano po ba yung dapat ipagpasalamat po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Pero po akong nakita na 5 bagay dyan po sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga po na ito. At yung ating pong teksto na kukunan ay yung sinasabi po doon sa unang aklat po ng Thessalonica, chapter 5, verse 16 hanggang 18. Napakapamilya na po ito, lalo-lalo higit sa mga intercessors o yung mga taong mapanalanginin. Yan, talagang makikita po natin na yung verse po na ito ay talagang napakapamilyar sa bawat isa po sa atin. Amen po ba ron? Yan, sama-sama po natin basahin yung sinasabi po dyan sa unang aklat po ng Thessalonica, chapter 5, verse 16 hanggang 18. Ready? Go! Magalak palagi, manalangin na walang pati, magpasalamat sa lahat ng pangyayari sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Babasahin ko po dito sa ating pong magandang balita Biblia. Sabi po dyan, magalak kayong lagi. Yan. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanya pong mga banal na salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Tuloy nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa yung mga salita po na ito na inyong binigay sa amin sa umaga po na ito. Lord, dalangin po namin na patuloy po pagkalooban ng karunungan, bukas na puso, isipan po Panginoon upang ang iyong mga salita ay patuloy lubos po namin itong maunawaan at kumanin sa aming mga puso at isipan. Maging kalakasan po ito ng aming mga spiritual na buhay. At patuloy, nagamitin niyo rin po ako Panginoon bilang daluyan ng iyong mga banal na salita at ikaw po isang makita sa ating pong harapan. Salamat po Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga yung mga salita po na ito ng ating pong Panginoon sa mga verse po na ito ng verse 16 hanggang 18, yan ito po ay sinulat po ni Apostol Pablo sa iglesia po ng Thessalonica. Yan sa komunidad po daw ito na nahaharap ng panahon po na yun sa pag-uusig at sa kawalan po ng katiyakan. Kaya nga po yung mga salita po na ito ni Pablo ay hindi isang naging walang kabuluhan, kundi ito po ay isang utos na nakabatay sa katotohanan nga daw po ng presensya ng ating pong Panginoon si Kristo at sa kanila pong mga buhay. Kaya nga po, yung konteksto po ng Pasko, yung ating pong naranasan,
ay ito po text ko po na ito ay meron po itong isang special na kahulugan. Tulad po ng mga pastol o ng mga pantas na nagalak at nagpasalamat sa gitna ng kanila pong mga pangkaraniwang gawain. Yan, tayo po ay tinatawag na bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinatawag bilang mga Kristiyano kung tayo po ay magpasalamat sa nakamtan po natin ngayong 2025. Yan, sa aming nakaraang prayer watch, yan, maging sa aming pong devotion kahapon, mga praise and worship team, yan, sinulat po namin, nagpasulat po yung mga ng mga pagpapala, yung mga hindi natin makakalimutan na nangyari po sa atin noong nakaraang taon po na ito. Ngayon, at ano yung ating nais makamtan pa sa darating na 2026. Yan, kung mag-isabay, sabi nga ito po yung palasak na sinasabing nagkakaroon po tayo ng New Year's resolution. Di po ba? Nagsusulat, pero hindi naman natutupad. Di po ba? Sabi, hindi na ako kakaisa ng marami sa 2026. Pero pag kinainan mo ng paboritong pagkain, di ba? Huwag muna, bawal mo ng diet. Yan, di ba? Masarap itong nakahain ng pagkain. Yan, naalala ko tuloy naman yung anak ko. Yung anak ko si Joyce lang, huwag sasabihin, nakamukhang ko siya, hindi po siya papayag. Yan, magagalit po siya sa inyo. Yan, kaya nga po, sabi niya, magdadayin daw siya, hindi daw siya maghahapunan. I-skip na po yung palagi yung kanya pong hapunan. Yan, kaya ko naman ay isang talks rin na tatay. Yan, pagkabat sabi niya na umakyat na siya doon sa itaas, sabi niya, hindi siya maghahapunan. Ay nagluto ako ng paborito niyang ulam, pritong hotdog. Pritong hotdog ay kumalingasaw doon sa buong bahay. Yan, mamaya bumababa, kakain. Skip ko muna yung diet. Yan, sabi, mga gano'n, di po ba? Tukso, mga merong nanunukso, di po ba, na talagang lalo kung alam ang iyong kahinaan, lalo mga po dun sa mga ganong mga sitwasyon, ay talagang i-skip mo muna ang iyong New Year's resolution na sinulat, di po ba? Kaya nga po, sabi nga maraming ginawa po sa atin, yung ating pong Panginoon, nung yung taong 2025, kaya po ba tagumpay, di po ba? Nagkaroon po tayo ng malusog na pangangatawan. Yan, sa darating na 2026, ano pa ba yung nais po natin na hilingin sa ating pong Panginoong Diyos? Itong 2025, sa mga pagpapala na ating pong naranasan, nakapagpasalamat po ba dahil sa ating pong Panginoon? Yan, di po ba? Napakasarap po na magpasalamat sa ating pong Panginoon na lalo tigit na kapag tayo po ay nakakatanggap ng mga pagpapala na nagagaling sa Kanya. Amen po. Amen po ba mga kapatid? Amen. Di po ba? Ay, paano po kung tayo po ay binigyan ng pagsubok? Yan, makukuha po natin tayo po ay magpasalamat po sa Kanya. Yan, dapat lang, di po ba? Dapat magpasalamat po tayo. Alam naman po natin lahat ng pagsubok na ibinibigay po sa atin ng ating pong Panginoon, ito po ay ating pong malalampasan. Amen po? Ay dapat hindi po tayo manatiling nakalugbo, hindi po tayo manatiling malungkot dahil doon sa mga pagsubok na ating pong nararanasan, kundi Lord, salamat at ibinigay mo sa akin ito. Alam ko na ito po ay aking pong malalampasan. Amen po? At kasama kita sa pagsubok po na ito. Amen po ba lang, mga kapatid? Kaya nga po, sabi nga ay, pagbulay-bulayan po natin, isa-isahin po natin, sinasabi po dito sa talata po na ito, yung una, sa verse 16, di po ba, magalak kayong palagi. Yan, magalak daw po tayong palagi. Yan, kagalakan, sabi nga ito po ay hindi nakadepende doon po sa pangyayari na ating pong naranasan, kundi doon po sa natapos na gawain ng ating pong Panginoon. Amen po, ano po yun? Nung siya po ay sinilang, naganap po yun, nung siya po ay pinako sa krus at yung po namatay at tatlong araw siya po ay muling nabuhay. Amen po. Salamat sa Lord dahil sinila ang ating pong tagapagligtas. Di po ba? Sa kanya pong pagpapakasakit doon po sa krus ay siya po ay andun po na yung katunggusan ng ating pong mga kasalanan.
Yung pangalawa, sinasabi po doon, manalangin ng walang patid. Manalangin daw po tayo. Sabi niya, palagi kayong manalangin. Yan, sinasabi palagi, hindi daw po yung panahon lang na tayo po ay nasa tuktok ng tagumpay, di po ba? O hindi yung mananalangin lang tayo na kung tayo po ay merong dapat lang hilingin, di po ba? Ang sinasabi po sa atin ng Biblia is manalangin po tayong lagi. O manalangin ng walang patid. Kaya nga daw po, sabi nga, ang pananalangin ay parang ikinabit po ba na tela, yan, sa ating relasyon sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, hindi ito isang beses na kaganapan lamang daw po, kundi ito po ay isang paraan ng ating pong mga buhay. Di po ba? Na dapat yung ating pong pananalangin, araw-araw, tayo po ay nananalangin. Sabi nga ay, kakambal na po ng ating pong buhay, yung ating pong buhay pananalangin. Amen po ba ron? Sino po yung nananalangin? Amen. Di po ba? Napakasarap po nun na maging kaugalian po natin o maging habit po natin sa ating pong buhay yung araw-araw na pananalangin po natin sa ating pong Panginoon. Dahil sabi niya, yan po, sabi niya po sa atin na manalangin po tayo ng walang patid. Yan. Ito yung ikatlo, magpasalamat sa lahat ng pangyayari. Yan, hindi ibig sabihin daw po nito na nagpapasalamat tayo sa Diyos para doon sa ating pong kahirapan o sa ating pong mga naranasan. Hindi, nagpapasalamat tayo sa Kanya, sa ating pong Panginoon, sa kalooban po niya at pinagkakatiwalaan yung Kanya pong sovereignty at yung Kanya pong kabutihan na ginagawa sa ating pong mga buhay. Amen po? Kaya sabi nga, dapat andun po lagi yung ating pong pagpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. At yung kaapat, sabi nga, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan na po ni Kristo Jesus. Kaya kami yung pagpapasalamat ay hindi isang pagpipilian. Hindi po dapat pagpilian pa no meron kang kontra na magpapasalamat pa ako o hindi. Kaya sabi nga, ito daw po ay bahagi ng layunin ng Diyos para sa ating pong buhay bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Bilang Kanya pong mga anak, dapat po, ay sabi nga ay andun po na patuloy po tayo na magpasalamat po. Kung ano yung kalooban ng ating pong Panginoon, lagi po natin pagkatiwala yung lahat ng ating pong mga dalangin para po sa ating pong Panginoong Kristo. At sa mga oras po na ito, yan, nais ko tingnan po natin yung ibig sabihin ng thank God. Yan, ano po ba yung ibig sabihin ng thank God? Yan, salamat, Panginoon. Diba? Ano po yung tunay na ating pong makikita dito po sa ating pong teksto na ating pong nabasa. Yan, ang una po, meron po 5 na puntos na dapat po nating tingnan kung ano po yung ibig sabihin ng salamat, Panginoon. Yan. Una, sabi po dyan, thank God means balik, yan. Pakibasa ko, hindi go. Acknowledging His sovereignty over every moment of 2025. Yan, sabi nga kilalanin daw po yung pagpapasalamat po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Yan ay kinikilala po natin yung Kanya pong soberenya sa bawat pangyayari ng ating pong buhay ngayong 2025. Yan, lang araw na lang, mag-2026 na. Kaya sabi nga, yung pasasalamat po natin sa Diyos para po sa taong 2025 ay nangangulugan po nito na kinikilala po natin na yung may control ng ating pong buhay, yung may control ng pagsikat ng araw hanggang sa ito po ay lumubog. Yan, bawat tagumpay, di po ba? Bawat kabiguan na ating pong mga nararanasan, bawat pangyayari, maganda man o hindi sa ating pong buhay, ay kilalanin natin na ang Diyos po ang siyang may kalooban po nito, di po ba? Dahil sa kanya pong kadakilaan, sa
sa kanya pong soberenya, sa lahat po ng nangyayari po sa ating pong buhay. Ngayong 2025 ay dapat na nagkakatiwala po natin ito sa ating pong nangyayari ito dahil sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen po? Lahat ng ito ay nangyayari sa atin nang meron pong dahilan. Kaya kaya po ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay alinsunod sa kanya pong perfectong mga plano sa ating pong mga buhay. Kaya makikita po natin yan doon sa Efeso chapter 1 verse 11. Kahit na daw po yung mga pangyayari ay parang may kaguluhan, may mga sakit at ating pong mga nararanasan at yung at makikita po natin na yung kamay po ng Panginoon yung natuturo po sa atin, siya po yung humuhubog sa atin para po doon sa larawan ng ating pong Panginoong Kristo. Amen po. Napakaganda po nung mensahe din po ng Panginoon, nung nakaraang prayer request, nung Friday. Yan, nakita po natin na talagang yung Christ-likeness ay patuloy na makikita sa bawat isa po sa atin. Napakaganda po nung na kapag pinagkatiwala po natin yung lahat ng pangyayari sa ating pong buhay, yan, nakinikilala na po natin na yung sovereignty ng ating pong Panginoon ay lagi po itong masasabi po natin na ito po ay mangyayari. Kaya nga po, alam natin na yung ating buhay ay nasa kamay ng isang mapagmahal na Diyos, may sapat na lakas ng Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Amen po. Kaya nga po sabi nga, yung thank God means na talagang ina-acknowledge po natin yung sovereignty po ng ating pong Panginoon sa bawat aspeto ng buhay na ating pong nararanasan. Yan po. Tingnan po natin yung sinabi po dyan ni A.W. Tozer. Yan, sabi niya po doon, sabi niya, ang soberenya ay ang karapatan ng Diyos na gawin ang nais niyang gawin sa kanyang sarili. Kaya nga po, ang pasasalamat ay ang ating wastong tugon sa kanyang kaaya-ayang gawain sa ating nga daw pong mga buhay. Kaya kahit na hindi po natin nakikita yung buong mangyayari sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, patuloy na magtiwala at knowledge po natin yung kakayahan o yung soberenya ng ating pong Panginoong Diyos. And pangalawa po, sabi niya, thank God means celebrating His goodness in both blessings and trials in 2025. Yan, celebrating His goodness. Yan. Kaya pinagdiriwang daw po natin yung kanyang kabutihan, maging ito man daw po ay patuloy na nagbibigay po sa atin ng pagpapala o maging nagbibigay po sa atin ng mga pagsubok sa buhay. Di ba? Dapat po na pagdiwang po natin yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, sabi nga, ang pasasalamat sa 2025 ay hindi lang para sa ating mga promotion sa trabaho, di ba? Hindi lang po sa kagalingan ating pong naranasan, yan, sa kagalingan ating pong nakamit, at sa mga, maging sa ating pong mga masasayang sandali na ating pong naranasan. Ito rin daw po ay para sa mga pagsubok na nagturo sa atin na umasa ng lubos sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya tayo po nakakaranas ng mga pagsubok, yan, nandyan yung ating pong Panginoong Diyos na dapat po nating pagtiwalaan. Amen po ba lang, mga kapatid? May hindi po tayo dapat madala ng mga pagsubok na ating pong naranasan, kundi yung ating pong pananampalataya, pagtitiwala po sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Kaya nga po sabi, ang kabutihan ng Diyos ay hindi sinusukat ng ating pong mga kaginhawaan o yung mga tagumpay na ating pong mga naranasan, kundi sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako. Nang harapin natin yung mga karamdaman po na yan, yung kawalan ng katiyakan sa taon po na ito, yan, meron po tayo mga pag-aalinlangan. Lagi po natin isipin, yan, siya po ay nasa ating pong tabi. Amen po. At siya po ay nagbibigay ng lakas para po tayo magpatuloy sa ating pong ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po.
Yan. Kaya nga po yung pagdiriwang ng kanyang kabutihan ay sa lahat ng bagay ay nangangahulugan na nakikita po natin na kahit na ang mga pagsubok na ating pong mga naranasan, ito po yung nagtutuwid po sa atin o yung umuhubog po sa atin ng mga karakter o yung ating pong mga pag-uugali upang tayo po ay mas lalo pang mapalapit sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan. At sabi nga po doon sabi po ni Ann Boscamp, yan, ang kabutihan ng Diyos ay tulad daw po ng hangin. Yan, sino po nakakakita ng hangin? Wala, di po ba? Di po natin nakikita yung hangin. Palaging itong naroon kahit na hindi natin ito nakikita. Kaya saan na tayo magpunta? Merong hangin. Dahil pagka nawala ng hangin, hindi na po tayo humihinga. Amen po? Kaya habang tayo po ay may hininga, yan, nararamdaman natin o nalalangan natin yung hangin. Kaya nga po sabi nga, ang pasasalamat ay ang mga gawa ng paglanghap po nito. O yung yun nga po, yung nalalanghap po natin yung hangin. Kahit na tayo ay nakatayo sa isang bundok o sa isang lamba, yan, patuloy na yung kabutihan po ng Panginoon o yung patuloy na paglanghap po natin na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoon, ito po ay dapat po ipagpasalamat po natin sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Yan. Pangatlo po, ano ba yung sabihin ng thank God? Yung pagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi niya, thank God means, pangatlo, honoring His provision for all our needs in 2025. Honoring His provision for all our needs in 2025. Yan. Honoring, ginagalang daw po natin yung kanyang mga provision na binibigay niya po sa bawat isa po sa atin para po sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Di po ba? Nagkulang po ba tayo ngayong 2025 ng ating pong mga pangangailangan sa buhay? Hindi po, di ba? Sabi nga, tayo po ay nagkulang, marahil wala na tayo rito ngayon, di ba? Sapat at sapat yung binibigay na provision po sa atin, mga pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po sa taong ito, sabi nga, ang Diyos ay tumugon sa bawat physical, emotional, at spiritual na pangangailangan na meron po tayong tinataglay sa mga oras po na ito. Amen po? Ang lahat po ng yan ay galing po sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Na sabi nga ay yung nalalutigit, yung ating pong kalakasan, di po ba? Ng ating pong mga physical na pangangatawan. Yan. Hindi natin alam, sa pagtulog po natin sa gabi, ay meron po tayong bukas o meron pa kung tayong umaga na magigisnan. Amen. Di po natin tiyak yan, di po ba? Kaya nga, pag-gising po natin sa umaga, Lord, salamat at meron po akong buhay. Ako po ay binigyan mo ng panibagong buhay ngayong araw po na ito na dapat po natin ipagpasalamat. Amen po? Na dapat po natin ipanalangin na patuloy na i-restore ng Panginoon yung ating pong kalakasan at yung buhay na ating pong tinataglay. Yan. Sabi nga adalasan daw po sa mga parang hindi po natin mga inaasahan mula sa pagkain, sa ating pong mga hapagkainan, hanggang sa mga kaibigan po natin na nananatili sa ating pong tabi. Yan po ba yung ating pong mga kapatid na naandyan na handang sumuporta po sa bawat pagsubok po na ating pong nararanasan. Amen po ba ron? Na naandyan yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Sabi nga ay maging sa mga malalapit po natin mga kaibigan. Kaya nga po sabi nga ay ang pagpapasalamat daw po sa Diyos ay para sa kanyang pagtugon ay nangangahulugan daw po dito na kinikilala po natin na tayo po ay sapat o sa atin po mga sarili. Umaasa tayo sa Kanya para po sa lahat. Yan, at ito rin po na yung nangangahulugan na maging matulungin daw po tayo sa ating pong kapwa. Yan, ibahagi po natin yung mga biyayang natatanggap po natin. Bahagi po natin ito sa ating pong kapwa. Amen po? Sabi nga ay yung ating pong naantalang rapon noong nakaraang linggo, di po ba? Dahil sa kakulangan ng ating pong mga electronic rapon. Yan, mamaya po,
papamahagi po natin yung ating po mga pagpapala po na ito na nanggaling sa ating po mga kapatid, di po ba? Na handang tumulong, na handang magbigay ng kanilang pong pagpapala para po sa ating lahat. Amen po? Sabi nga ay gagawin na po natin ito ng manual na lang. Yan, nung sinaunang panahon na hindi pa uso ang computer, yan na talagang mano-mano yung ginagawa. Kaya sabi nga ay talagang ito rin daw po yung pagbibigay po natin ng ating pong pagbabahagi po natin ng mga biyaya na ating pong matatanggap. Tulad nga daw po ito ng pagdating ng ating pong Panginoon Kristo para ilagay po yung kanya pong sarili doon po sa ating pong mga sarili. Di po ba? Doon po para sa bawat isa po sa atin. Kaya naman ganda po nun, dapat po na ino-honor po natin yung provision po na yan na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon sa lahat ng ating pong pangangailangan ngayong taong 2025. At sa susunod na taon, ay dapat mas marami pong mga pagpapala o mas marami pang pagpapala na ating pong makamtan na sa gano'n ay patuloy na maibahagi din po natin ito sa ating pong kapwa. Amen po ba lang mga kapatid? Okay po ba yan? Na tayo po ay nagbabahagi din ng mga pagpapala na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. At sabi po ni Charles Spurgeon, ang pagtugon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang meron po tayo. Yan, ito po ay tungkol sa kung ano ibinigay sa atin ng Diyos para ibigay po natin ito sa iba. Amen po? Sabi nga na talagang napakaganda po dito nung quote po na ito ni Charles Spurgeon na hindi lamang kung ano po yung meron tayo, kundi sabi nga kung ano yung binibigay sa atin ng Diyos, yan, at ito po ay binabahagi nga din po natin doon po sa ating pong kapwa. Kaya nga po yung pasasalamat, ito po ay yung nagbubukas sa ating pong mga kamay para po tayo ay tumanggap. At yung ating pong mga puso para po ito po ay ating pong ibahagi sa ating pong kapwa. Amen po? Sabi nga, mas mainam daw po yung lagi na yung bukas po yung ating pong kamay, hindi po lagi nakaikot. Di po ba? Kahit sabihin mo nga na, sige nga, i-try mo nga na dumukot ka ng pera mo sa bulsa na nakaikot mo iyong kamay, pero ka bang makukuha? Di po ba? Di po ba? Wala. Kaya pag ipinasok mo siya sa iyong bulsa, pag binugot mo na ng bukas po yan, meron kang madudukot sa iyong bulsa. Yan. Kaya nga po, maging bukas po yung ating pong mga kamay para po sa pagpapala o maging pagpapala po tayo sa ating pong kapwa. Yan. Para po sa ating pong ika-apat na puntos, sabi nga, thank God means rejoicing in His redemption for our past in 2025. Yan, rejoicing in His redemption for our past in 2025. Pagpaginaw po natin, o ikagalak po natin yung ating pong, natin yung ginawang pagtubos po sa atin ng ating pong Panginoon ngayong 2025. Sabi nga ay, ang 2025 ay maaaring magdala sa atin ng mga pagkakamali, di po ba? O marami na tayo mga nagawang hindi maganda ngayong 2025. Sabi, purihin po yung Panginoon at siya po yung patuloy nagsasalvo po sa atin. Siya po yung patuloy na tumutubos po sa atin sa lahat ng ating po mga nagagawang mga kasalanan, mga hindi maganda. Maging, sabi nga ay, maging yung mga sakit o yung mga karamdaman ng mga nakaraan na muling lumitaw, muli po natin naranasan. Ngunit sabi nga, ang pagpapasalamat sa Diyos ay nangangahulugang nagagalak sa katotohanan na ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo ay siya pong nagtubo sa bawat mga nasirang sandali po na ito ng ating buhay. Ito po ba ngayong 2025? At dalangin po natin, hindi na po natin maranasan. Ito po ba yung mga pagkakamali po na yun itong taong 2026? Na sa taong ito, yan, sa bawat pagkakataon, humarap tayo sa Kanya, sa ating pong mga ginagawang pagsisisi,
Yan, ganap niyang kapag tayo po ay taus-puso na nagsisisi sa harapan ng ating pong Panginoon, asahan po natin na tayo po ay kanya pong patatawarin. Yan, makikita po natin yan sa unang Juan chapter 1 verse 9. At yung ginagawa bago ginagawa niya po tayong alagi na bago sa lahat ng bagay ng ating pong mga naranasan. Kaya nga po yung pagpapasalamat ay ang pagdiriwang ng pagtubos niya po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Yan, kinikilala na hindi tayo inilalarawan sa ating pong nakaraan, kundi kung sino tayo kasama ng ating pong Panginoon sa Kristo. Amen po? Yan, napakasarap po na lagi po natin i-honor yung lahat ng provision na ipinagkakaloob po ng ating pong Panginoon, lalo bigit sa ating pong pang-araw-araw na pangangailangan sa ating pong mga buhay. Yan. At isang quote din po dito ni Max Lucado, ang sabi niya po, ang pagtuos ay ang paraan ng Diyos na kumuha ng pinakamasamang sandali ng ating pong buhay at tahalin ito sa pinakamagandang bahagi ng ating kwento ng ating pong mga buhay. Kaya nga po, ang pasasalamat, ito daw po ay isang awit na kinakanta natin habang pinapanood po natin yung lahat ng ating pong mga ginagawa. Amen po? Napaganda po nun, di po ba? Meron pang video na yung mga lahat ng nangyari sa iyong buhay at tapos ito po ay nilalapatan ng isang awitin, di po ba? Sabi na ay, ito ang sandali. Ay, ito ang simula. Ito ang simula. Tutunayin mo ba? Yan. Ikalima. Thank God means looking forward with hope because of Christ's birth. Yan. Thank God means looking forward with hope because of Christ's birth. Yan. Tinitingnan daw po natin ng pasulong, hindi po pa atras. Yun po ba? Yung atin na meron po tayong pag-asa sa pamamagitan nga daw po ng pagsilang ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Kaya nga po yung asa na sabi nga po yung sanggol na si Jesus ay dumating para po tayo ay iligtas. Amen po ba ron? Yan. Sa taong ito, ang pagsilang po ni Jesus ang naging batayan ng ating pong pag-asa. Amen po, meron po tayong pag-asa mula sa ating pong Panginoong Jesus. Hindi lamang para sa mga magagandang araw, hindi pati na rin sa mga araw na tila masasabi po natin na parang pag ang isang magulo o isang masalimuot na araw yung inyong naranasan. Sabi nga, sa pagsilang ng ating pong Panginoong Jesus, meron po tayong pag-asa. Kaya nga po, ang pasasalamat sa Diyos, ito po ay nakakahulugan na kinikilala natin ang bawat araw na ating pong naranasan ngayong 2025. Ito po ay isang regalo na ibinigay po sa atin sa ilalim ng isang proteksyon at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Sabi nga ay, ito po ay ang nagpapahintulot po sa atin na tumingin o tingnan po natin yung ating pong kinabukasan na mayroong pong lakas ng loob. Yan, at alam po natin na si Kristo ay kasama po natin sa lahat ng hakbang na gagawin po natin ngayong 2026. Amen po? Kasama po natin ang ating pong Panginoong Diyos sa bawat araw na ating pong mararanasan. Amen po ba ron? Yan, purihin po yung Panginoon. At sabi po ni C.S. Lewis, ang Pasko ay nagpapaalala sa atin na ang pag-asa ay hindi isang hiling. Yan, hindi na po isang hiling yung ating pong Pasko. Kundi ito po ay isang pangako. Kaya nga po ang pasasalamat ay ang pagpapakita ng pagkakahawak sa pangalan yun habang tayo po ay naglalakad mula sa isang taon patungo pa sa susunod na taon. At alam natin na kasama po natin yung ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Claim po natin yan. Sa bawat yunto ng ating pong buhay, na sa darating na taon na ito na 2026, ay kasama po natin lumalakad o kasama po natin sa paglakad yung ating pong Panginoong sa Kristo. Na meron po tatlong mahalagang importanteng tanong na meron pong kasagutan na
nais ko iparating sa mga oras po na ito sa ating pong kapulungan. Yan. Sabi, important question with answers na masasabi natin na with supporting verses. Yan. Ang una pong tanong, sabi niya, what if I don't feel thankful for 2025? It is still possible to give thanks. Yan, sabi nga ay, alam po natin nakatulogin po. What if daw po na hindi po natin na naranasan o nararamdaman yung ating pong pagpapasalamat ngayong 2025. Posible daw po ba ito na tayo po ay magbigay ng pasasalamat sa ating pong Panginoon? Yan. Yes, di po ba? Sabi nga ay, ang biblikal na pasasalamat ay hindi daw po ito nakadepende doon po sa ating pong damdamin. Ito po ay nakadepende doon po sa katotohanan na nangyayari sa ating pong mga buhay. Kaya nga po kahit na ang ating mga puso ay mabigat, yung mga nararamdaman, maaaring tayo po ay pumili na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos para po sa Kanya pong katapatan. Amen po? Yan, alam po natin na siya po ay mabuti, ano man yung ating pong mga damdamin na nararanasan. Yan, sinulat po ni Pablo sa unang Thessalonica nga po niyan, yung ating pong key verse na magpasalamat sa lahat nga daw po ng pangyayari. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay ay po ay dapat magpasalamat sa ating pong Panginoon. Yan. Hindi lamang kapag nararamdaman natin na tayo po ay nasa magandang sitwasyon, di po ba, habang tayo po ay pumipili o habang tayo po ay nagbibigay ng pasasalamat, kadalasan ay sumusunod sa atin yung ating po mga damdamin. Ngunit ang pagpili, ito nga daw po yung una. Kaya nga po, magpasalamat tayo sa Panginoon gamit yung ating po mga puso. Sabi nga ay yung bukal sa ating po mga damdamin o sa ating po puso. At patuloy na salaysay po natin ito, sabihin po natin ito sa ating pong Panginoong Diyos na siya po yung gumawa ng ayon po sa kanya pong kalooban. Di po ba? Napakasarap po nun na tayo po ay nagbibigay ng pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. At yung pangalawa po, how can I thank God for 2025? Kung ano daw po natin mapapasalamatan yung ating pong Panginoon, yung ating Diyos para po sa 2025. When I've experienced great loss or pain this year. Yan, po ba? Yung sinasabi natin kanina, na magbibigay lang po ba tayo ng pasasalamat kapag tayo po ay nasa tuktok ng tagumpay o kapag tayo po ba ay pinagpapala. Yan, paano po yung sinasabi nga po yung great loss o yung mga sakit o yung mga pain na ating pong naranasan. Yan, dapat po ba na ipagpasalamat o pasalamatan po natin dito yung ating pong Panginoon? Yan, sabi nga, ang sarap po dito, ang pagpapasalamat sa Diyos sa gitna ng sakit o karamdaman ay hindi nangangahulog ang nagpapasalamat tayo doon sa pagkawala o yung na ating pong naranasan. Ito daw po yung nangangahulugan na nagpapasalamat tayo ayon sa kalooban po nito para sa kanyang presensya, lakas at pangako ng pagtubos po ng ating pong Panginoon. Si Jesus mismo ay siya po ay nanamis, di po ba doon po sa libingan nung siya po ay nung nabalita niya po na kanya po matalik na kaibigan na si Lazarus ay namatay, di ba? Nakita po natin yun sa 1:11:35 na si Jesus po ay nanamis. Ngunit nagpasalamat pa rin si Juan, yung ating pong Panginoon susunod po sa Ama. Yan sa verse 1:11 verse 41 hanggang 42. Kaya nga po naiintindihan ng Diyos yung ating pong mga kalungkutan na nararanasan. Yan, hindi lamang kung naiintindihan ka man o tawag dito, o sinasamahan ka man yung kaibigan o yung kapatid, di po ba? Mas nauunawaan po yun ng ating Panginoong Diyos. Di po ba yung mga kalungkutan na ating pong mga nararanasan. Kaya nga po, sabi nga, inanyahan tayong dalhin ito sa Kanya kasama ng ating pong pagpupuri at pasasalamat.
At pinagkakatiwalaan na gagawin niya kagalakan yung lahat ng ating kalungkutan na naranasan. Yan. Amen po? Yan. Ang pangatlong tanong, how can I make Thanksgiving for 2025 a lasting habit, not just a Christmas tradition? And how can I make Thanksgiving daw po for 2025? Paano daw po tayo makakagawa ng pagpapasalamat po na ito sa ating naranasan ngayon 2025? With lasting habit, not just Christmas tradition. Ano sagot po? Gawin po natin pang-araw-araw na gawain ang pagpapasalamat sa pamamagitan nga daw po ng pagkakabit nito sa ating pong mga buhay. O ba? Yung palagi po tayong nananalangin, yan. Maging matyaga po tayo sa ating pong pananalangin, yung pagpapanatili po ng isang talangan ng pagpapasalamat. Yan, gumawa po tayo ng listahan ng ating pong dapat magpasalamat sa ating pong Panginoon. At pagbabahagi ng ating pong mga biyaya na ito na ating pong naranasan para po sa ating pong kapwa o sa ating pong mga kapatid na nangangailangan. Yan. Kaya nga po, sabi nga, hinihikayat po ni Apostol Pablo na yung mga taga-Pilipos na hayaan yung kanilang kabaitan na makita ng lahat. Yan, makita po natin yan dun sa sinasabi po sa aklat po ng Pilipos chapter 4 verse 5 and 6. Kaya kapag ginawa daw po natin paraan ng ating pong mga buhay, yung ating pong pasasalamat, yan, nagsisimula po tayo makita ang kamay ng ating pong Panginoong Diyos sa bawat sandali ng ating pong buhay. Amen po? Yan, hindi lamang daw po sa tuwing panahon po ng Pasko tayo nagbibigayan, di po ba? Sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng mga tinatanggap po natin mga biyaya, dapat maibahagi po natin ito sa ating pong kapwa. Amen po karon? Yan. At sa ating pong pagtatapos, ngayong umaga po na ito, yan, sa habang paparating yung pagtatapos po ng taong 2025 at sa darating po na 2026, yan, hinahamon ko po yung bawat isa sa po sa atin na gumawa po tayo ng higit pa sa pamamagitan ng pakikinig po natin ng salita ng ating pong Panginoon o yung marinig ng ating pong Panginoon, yung ating pong binabanggit na salamat. Diba? Yung ating pong pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Hinahamon ko po kayo na dapat makita po ito sa ating pong mga buhay na meron po tayong puso na magpasalamat. Ano pong sitwasyon na ating pong mga naranasan, di po ba? Nandun pong palagi yung ating pong pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Sabi nga ay, bago po natin, kung tayo din daw po ay nakakatanggap ng mga regalo, di po ba? Sabi nga ay, bago po natin buksan yung regalong ating pong natanggap, ay sambitin po natin yung salitang salamat doon po sa nagbigay po ng regalo. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga ay, kasi pagkain lang po natin, nabuksan yung regalo, bago tayo magbibigay ng salamat, ay kung hindi natin gusto yung natanggap, di ba? Makakapagpasalamat pa ba tayo? Di ba? Kaya dapat, binigyan ka ng regalo, nakakagalak nung nakaraan nating exchange gift, di ba? Na talagang nagpalitan po tayo ng mga regalo. Yan. Salamat doon sa nagbigay po sa amin ng regalo. Yan, di ba? Napakagandang patutuo po natin yun na sa bawat isa po sa atin o sa bawat puso po natin ay laging naririnig yung salitang salamat. Yan, sa mabuting bagay man yan o masamang bagay man yan, salamat sa Panginoon. At sabi nga ay sa kabila nga po ng hindi magandang sitwasyon, di po ba natin po naranasan, andun pa rin po na tayo po ay ginagabayan at sinasamahan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Kaya nga po, sabi nga, pasasalamat ay hindi isang gawain na kailangan po nating tapusin. Ito po ay isang regalo na dapat po nating tanggapin. Di po ba? Na laging umuusal o lagi po nating sinasambit yung salita ng pasasalamat. Ito po daw po yung susi na magbubukas ng buong kalaliman ng ating pong buhay sa ilalim po ng ating pong Panginoon Kristo. Kaya nga po na
Sa pamamagitan nga po nito, binabago po yung ating pong puso mula po doon sa ating pong pagkabalisa tungkol po doon sa kapayapaan na ating pong mararanasan. Mula sa pagiging makasarili, patungo sa ating pagiging matulungin. At mula sa kawalan, doon patungo po ng pag-asa. At habang tayo po ay nagtitipon kasama ng ating pong mga mahal sa buhay, yan, sa darating pong bagong taon, kung sa New Year, yan, hayaan po natin na yung ating pong mga pagpapasalamat ang maging ilaw na magtuturo sa iba doon po sa sanggol na nandun po ng sinilang doon po sa sabsaban. Ito po yung dahilan kung bakit marami tayong dapat magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen po. Hindi lamang ngayong 2025 ating pong naranasan, kundi kami nga ay magpakailanman o magpaka hanggang tayo po ay piliin po natin na magpasalamat po sa Diyos sa lahat ng pangyayari sa taong ating pong naranasan po natin na 2025. Pipiliin po natin na kilalanin po yung kanya pong makapangyarihan, kanya pong soberanya, o ipagdibong po natin yung kanya pong kabutihan. Yan. Pahalagahan po natin yung kanya pong pagtugon. Maganap po tayo sa kanya pong ginawang pagtubos sa bawat isa po sa atin. At tumingin po tayo sa kinabukasan na meron pong pag-asa. Hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Amen po. Habang tayo po ay nabubuhay, yan, meron po tayo pag-ibig, pag-asa. Hindi po ba? Sabi nga ang pagpili po ay nasa atin. At ito po yung pinakamahalagang pagpili na maaari po natin gawin sa taong 2026. Yan, purihin po yung Panginoon. Happy New Year po sa atin pong lahat. Amen po. Yes po, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kung nga po Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong mga salita sa amin, sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong mga salita ngayong araw po na ito. Na habang kami po ay nakatayo sa pagtataas po ng pagtatapos po ng taong 2025 at sa amin pong pagdiriwang yung pagsilang at sa amin pong puso ay puno ng pasasalamat. Salamat po sa inyong sabihin sa bawat sandali ng taong ito, Panginoon. Salamat po sa pagtutulong po sa bawat isa po sa amin, sa mga pagpuprotekta niyo po sa amin pong pang-araw-araw ng buhay at sa pagbubog niyo po sa amin sa inyong pong larawan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Kahit nasa gitna ng kahirapan ay hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po Panginoon sa pagtugon niyo po sa lahat ng aming mga pangangailangan. Physical man ito, emotional, lalo higit sa spiritual po namin pangangailangan. Salamat po Panginoon sa pagbibigay niyo po sa amin ng mga biyaya at naibabahagi rin po namin ito sa aming po kapwa. Salamat sa inyong pagtubos na ginawa niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa amin po mga pagkakamali na ginawa, ito po ay ginawa kong bago sa lahat ng bagay sa ilalim ng aming pong Panginoong Kristo. Salamat po sa pag-asa na mayroon kami dahil sa Pasko o sa bagong taon na darating. Pag-asa na balang araw ay ibabalik mo sa ang lahat sa amin sa lahat ng bagay po na ito. At dadalhin ang iyong kaharian sa buong katotohanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawing pagpatagalan yung aming pong kasalanan sa aming mga buhay. Hindi lamang sa panahon po na ito ng Pasko, hindi lamang sa panahon po na ito ng bagong taon, kundi sa bawat araw ng aming buhay ay patuloy na ikaw po ay magbigyan po namin ng kapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na palaging magpasalamat sa lahat ng pangyayari o sa lahat ng mga naranasan po namin sa aming pong mga buhay. Nawa ang aming pong buhay maging patutuo sa iyong pag-ibig at katapatan na nagtuturo sa iba at sa iyong anak na si Jesus at sa iyong binigay para sa kami po ay para kami po ay maligtas ng Panginoon. Salamat po Panginoon sa taong 2025 at pagpalain niyo po yung taong po na ito maging sa darating po ng 2026 ay patuloy na
mga masasaganang araw, Panginoon, masasaganang taon, ay patuloy po namin itong maranasan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, dadako na po tayo sa ating po pagbibigay. Ready na po ba tayo na magkanood sa Panginoon? Amen! Ayan, dapat na-excite tayo kasi palaging excited si Lord na i-bless yung mga faithful na mga anak niya. So, ngayong huling linggo ng December po, ng taong 2025. So, kaya niyo po na mag-share po ako ng konting testimony kung paano naging mabuti yung Panginoon at naging tapat sa buhay ko. Kaya salamat sa katapatan ng Panginoon. Talagang masasabi ko na naging tapat ang Diyos sa amin. Di mga panahon man na parang sa pag-asawa, hindi malinaw kung saan kukunin yung pangangailangan namin. Pero palagi na kapag na-receive namin yung salary namin, yan, may pagpapala. Palagi inumuna yung Panginoon. And hindi man laging sobra yung hawak ko. Yan, hindi man laging sobra yung hawak namin. Pero dun namin nakikita na kailangan hindi pinabayaran kami ng Diyos. Yan, biglang provision na dumarating, may mga unexpected blessings. At higit sa lahat, palaging merong peace sa puso namin mag-asawa. Na may natataan pangako na tayo na si Dar, ito lang naman po kasi talaga noong July ba, nagkaroon ng work si Dar na talagang masasabi makakapamingit na yung sa finances or yung mga gastusin sa bahay. So, may times doon na si Mama kasi pag pumupunta yan, diretso sa kusina, magkano ng pagkain ng aso. Tapos, siguro malapit kasi doon yung bigasan namin. Wala na naman. Talaga wala na, ano na lang, sako na lang. Tapos yung cup. Tapos nagulat ako, pinausap ako ni Mama, sabi niya, gusto niyo mamuha na lang kayo na doon sa bahay ng bigas. Sabi ko, ay, hindi man. Si Lord yung bahala dyan. Puprovide na pa kami. Siyempre yung pagkakasabi ko ngayon na si Lord yung mapoprovide. Nilakasan ko na dapat malipipit ng 2 tayo na asawa ko. Para mamili. Ayan. Pero, alam ko that si Dad ay tight din talaga yung budget niya. Kasi alam ko yung pag inawa ko yung pera na meron siya. Ano yan, hindi ko, bigla-bigla niya lang aalis, mamamalay siya. Pero na-try, parang alas 12 na. Hindi pa kumikilos ng asawa ko. Anong magbubukas ako ng nilata? Ganun po. Pero salamat sa Panginoon. Kasi napakatapat niya sa buhay po namin. And sa talagang hindi pinabayaan ng Panginoon na magkulang sa aming puntahan. Talagang siya yung bahalang magtatapos ng kwento ng buhay mo sa araw na to. Yan, siya yung bahala. At grabe yung naranasan po namin na ayun, may mga times po na gano'n, pero doon po makikita na yung katapatan mo sa Panginoon, kapag nagbigay ka, inuna mo siya, hindi ka niya talaga pababayaan. Sabi po sa Malakias, chapter 3, verse 10, na palagi din natin naririnig, naghiling niyo ang buong ikapo sa kamali upang may pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang higit pa sa inyong kailangan. So, sa pagbibigay po, may 2 bagay na tinuro yung Panginoon sa akin this year. Number 1 is, God is my source and not my salary. Okay? God is my source and not my salary. Kung sa salary ko lang ako magdedepende, wala po talaga. Hindi pinagulang ng Panginoon sa
sa provision, yung sa buhay ko at sa asawa ko. Doon ko nakita na kapag inuna natin yung Diyos sa lahat, siya yung bahala sa mga susunod. And pangalawa po, tinuro ng Panginoon sa akin that giving changes my heart before it changes my situation. Sabi ni Pastor kanina, bago natin buksan yung regalo, magpasalamat muna tayo sa giver. Diba? So dapat palagi sa lahat ng pagkakataon, yung pagpasalamat natin siya. Eh, doon binago ng Panginoon yung buhay ko, yung puso ko, na ito yung sitwasyon mo, sige nakikita mo yan, parang kulang. Pero babaguhin ko yung puso mo sa pagbibigay para sa akin. At ayan, habang nagbibigay ako ng may pananampalataya, doon ako tinuturuan ng Panginoon na magtiwala pa sa Kanya. Huwag kang matakot, ayan, maging faithful ka kahit even nasa waiting season ka. Ayan, kahit ngayon po medyo, nung nag-start ko ako mag-aral ko din, sabi ko, Lord, ikaw yung magpo-provide ng tuition ko. Yan, alam ko na ikaw yung magpo-provide nito. And salamat sa Panginoon kasi matatapos na yung first semester, mabubuo ko na yung pambayad doon. Meron pa akong pang-enroll sa susunod na semester. Yan, napakabuti ng Panginoon. So, habang may mga days pa, ilang days pa, ay matatapos na yung 2025. But, so kung po kayong i-encourage, let's end the year with obedience and faith. Yan. Hawakan po natin yung ating po mga tithes and offerings. So kung wala man, hawakan natin yung mga bulsa o yung mga pwedeng paglalagyan ng Panginoon. Yung talagang evidence, makikita mo na pinagpapala ka. Yan. Hindi ka mawawalan kapag nagbibigay ka. Lalo tayong pagpapalagay. Palagi natin ilagay sa puso natin yan. Dahil sa tithes and offerings po natin, let's give with joy, faith, and peace. Yan, full trust sa ating Diyos na hindi kailanman nagkulang sa atin. Manalangin po tayo, pagpuli po natin yung ating pong tithes and offering. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat isa. Salamat, Lord God, sa mga natanggap po namin biyaya sa buong taong ito. Salamat dahil ikaw ang aming source and good provider. It's always like Panginoon, inaalay namin ang aming pong tithes and offerings bilang atat dahil ng pagsunod po namin sa inyo. Sa pasasalamat po namin at patuloy na pagtitiwala sa inyo. I-bless mo po ito, Panginoong Diyos, sa bawat kamay na makapagbibigay at ang bawat puso na patuloy na mag-o-obey sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kami turuan na magtiwala kahit nandun man kami sa waiting season, Lord. Salamat po, Panginoon. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo magbigay. The Spirit of the Lord
magbiring ito ang boses. Yan, halina po at kayo ay makasama po naman namin sa ating pong choir practice every Saturday. So, dapat po tayo sa ating pong mga announcements. May mga bisita po ba tayo? Yan, ayan. So, salamat po sa Panginoon. Yan, sa tagumpay po ng ating pong naging Christmas special celebration last week. Yan, talapakan din natin ang Panginoon. Kaya sa umaga ay nabasin na tayo sa ating pong mga nasaksihan. At sa afternoon, bawat isa ay nag-enjoy. So, hindi pa po tapos yan. May continuation pa ngayon. Grabe na ito. May raffle po tayo. Ayan. So, mga po ay kasali. Ayan. At ay mag-enjoy po yung bawat isa. So, mga po, meron din po tayo CBN Christmas Party. Yan. Meron po sila. Tapos po ito alas 2. Yan. Alam mo na. Ayan. Nasa po ang po mga CBN, mga bata. Ayun. Yan. Si Waiter po kasi excited na po ang ating po mga teachers. Ayan. Mag-facilitate po sa ating sa gawain po mamaya. I'm sure na bawat isa ay ma-enjoy po na natin. Tapos, every week po ay po na nabanggit ko, may choir po. Yan. Everyone is welcome po sa ating po ano. Yan. This coming year ay gaya po ng nasa plano po namin, di ba? Gagawin po tayo mga activities para mas ma-enhance pa yung boses na meron tayo. Mas mapangalagaan po natin. At every Wednesday, meron po ba tayo nakikita? Wala po tayo sa ayan. Wala lang yun. Kunya wala kayo sa ayan. Ano ba po? May special announcements po ba? Ayan. Yan. Kung wala na po, ay, sa Lunes! Ayan po, ang choir po ay sama niyo po kami sa prayer. Ayan. Atin po kami lilingkod sa Panginoon. Kakanta po sa People Center. Ang ating pong damit ay yung salt and light. Yan, sa kulay pink. Tapos, gaya po nang nabanggit ni Ate Sal, January 3 na po yung meeting po, CPF meeting po, January 3. So, cancel po yung sa Monday, January 3 na po yung ating meeting. Tingin-tingin po tayo sa ating po mga GC. YBF. Kailan? Ngayon. Mamaya, ayan, ang YBF. Kaya para mga naghihintay sila. YBF, meron din pala sila. Mamaya po. So, excited na ba kayo? Sa lahat ay mag-enjoy sa sabay-sabay na. Okay, so, wala naman na po. Dapat po tayo sa ating po birthday. December. Pero, alam mo na, pag-event ang ating pong birthday celebrant ngayon,
Kaya sige po, tayo na po tayo. Mga kapatid, at hintayin po natin dito sa harap yung ating pong bisita, si Raylan Tangili at si Kyle Luliente. Yan. Dito po kayo sa harap yung ating pong bisita. At pag-pray po namin kayo, ito kayo matakot. Pag-pray po namin kayo at kami po bilang isang simbahan, Great One Christian Church, ay nire-release po ng mga pagpapalak para po sa inyo pong buhay. Sige po, Church, manalangin po tayo at panalangin po natin yung ating mga bisita. Una nga po, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming po mga kapatid na nakasama po namin ngayon sa aming po ginagawang pananambahan. Lord, dalangin po namin na nawa hindi po ito yung puna at muli ang kanilang pong pagtao sa lugar po na ito. Kundi ito po maging simula po, Panginoon, palagi po namin silang makasama po, Panginoon, sa aming po ginagawang pananambahan yung araw po ng linggo. Pagpalain niyo po yung kanilang buhay, patuloy na yung kalakasan, ng mga physical ng mga katawan, ay patuloy po nila itong karanasan, at lalo din po, Panginoon, ng kanilang po spiritual ng buhay, yung mga salita niyo po na kanilang po narinig, ngayong araw po na ito, tumimo ito sa kanilang po mga puso, isipan po, Panginoon, at silbi kalakasan po ito ng kanilang po mga spiritual ng buhay. At patuloy, nagkakali po sila, saan sila dumago po, Panginoon, ng mga ang inyong pag-iingat po, Panginoon, ay patuloy po nila itong marunasa. Salamat po, Panginoon, mga biyaya at kapala, ay patuloy po namin i-release po, Panginoon, sa buhay ng aming po mga kapatid. Salamat po sa mga aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maging yung ating po mga kapatid na nagdiwa na magkasiparawan ngayong buwan po ng December. Mga hindi po namin sila panalangin at ready. Kasi po, utak po kayo nito. At tayo po ay mananalangin. Pag-release din po tayo ng mga pagpapala para po sa buhay na ating po mga kapatid po nito na nagdiwang at magdiriwang po ng kanilang araw. Sige po, Church, tayo po manalangin. Kung nga po, Panginoon, nagpupuli ng papasalamat po kami sa buhay ng aming po mga kapatid po na ito, yung aming po mga kapatid na nagdiwang, nagpaparawan ngayong buwan po ng December, sa magdiriwang pa po, Panginoon, patuloy, Lord, nadalangin po namin, at patuloy po silang pagpalain po, Panginoon, physically, emotionally, namin po, Panginoon, sa kanilang po aspeto ng kanilang buhay spiritual, patuloy po silang pagpalain po, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa panigpagong taon na pinagdag mo sa kanilang buhay. Nawa po, Panginoon, magamit po nila ito sa kanilang ginagawang paglilingkod po, Panginoon, at patuloy ng mga biyaya at pagpapalat. Maraming pang taon po, Panginoon, ang kanilang maranasan sa kanilang mga buhay. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, lalapit po namin sa inyo lahat mga kapatid po namin na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang arawan ngayong buwan po ng December. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po. Let's give po. Pagpapawasa po tayo sa ating pananalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung nga po, Panginoon, nagpupuri na ipapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong araw po ito sa aming pong ginawang pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na presensya na patuloy pong inilulubog sa lugar po ito. Salamat sa buhay ng aming pong mga kapatid, Panginoon, na inyong pong ginawang tagapangula sa aming pong pag-aawitan, Panginoon. Salamat sa buhay po ng sa ministry po na ito, ng praise and worship team na patuloy pong sinasamahan po, Panginoon, upang madala po namin yung aming pong kongregasyon po, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa inyong dakilang harapan. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na maging sa inyong mga salita na aming pong narinig po, Panginoon, salamat at patuloy na maging kalakasan po namin yung spiritual na buhay, yung aming po mga salita na aming pong napagulay-gulayan ngayong umaga po na ito. Patuloy, Lord, na sa inyo po namin pinagkakatiwala po, Panginoon, yung lahat mga pangyayari sa aming buhay, sa
Salamat po Panginoon at patuloy na ikaw po ay siyang patuloy na naritiyan sa aming pong tabi na sa paglakad po namin sa taong 2026 po Panginoon ay patuloy na maranasan po namin yung mga biyaya at pagpapala at yung taos pusong paglilingkod po namin sa inyong dakilang harapan. Kaya naman po Panginoon, mag-isabi po pa sa mga pag-iwahiwalay mamaya, Lord, baunin po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama po Panginoon, hanggang sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan at dagdan din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na andun din po yung galak sa kanilang po mga puso. Sa lahat ng mga ginagawa niyo po sa aming po mga buhay ay patuloy Lord na ang pagpapasalamat ay patuloy po namin ito may balik sa iyong dakilang harapan. Salamat po Panginoon sa mga gagawin pa rin po namin. Mamaya sa gawain po ng aming po mga bata po Panginoon ay patuloy Lord. Salamat po Panginoon sa mga biyaya at pagpapala po na ito na patuloy niyong pinagkakaloob sa buhay ng aming po mga kapatid po na ito ng aming po mga anak. Kaya naman po Panginoon, sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala na yung araw po na ito, yung taon po na ito na 2025 ay patuloy Lord. Na kami po ay bibigay niyo po ng kasaganaan po Panginoon sa aming po mga buhay. Salamat po. Naway taglayin yung bawat isa, yung mga biyaya at pagpapalan na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santo Espiritu ay patuloy po natin yung naranasan, ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah! Gusto pa tayo ng batihan? Yan. Salamat sa Panginoon na kasama namin sa pagpupuy. Pagsama sa namin. Hallelujah! Ito, kailangan natin yung mga kapatid. Bless you mga kapatid. Salamat! Salamat! Sige po, manatili na tayo mga